kita ng ganyan. Handog ng DZRH ang Grand and Full Tempo. In His time. Sa kanyang panahon. Hiram lang. May mga babaeng nawawalan ng tiwala sa sarili kapag unti-unti lang nagkakaedad. Mga kaibigan, pakinggan po natin ang naging karanasan ni Zoila sa ating dulang sa kanyang panahon. Chloe, mukhang napagod yata ang nanay mo sa pangmasyal natin Nakasimangot na Ay, hindi naman po nakakapagod. Ang saya nga eh. Nakapag-banding uli ang pamilya natin. Zoila, No. bakit nga ba nakasimangot ka at walang kibo? Oo nga, Ay, Nay. inis ako doon sa kaibigan mong babae. Bumati sa'yo, Efren. Si Nati. Bakit? Abay, sukat ba namang itanong kung tita mo ako? Magkasing edad lang naman tayo. Walang common sense eh. Puro mga anak mo nga yung kasama mo eh. Natural. Ako ang asawa mo. Yung palang pinagmamaktol mo. Alam mo talagang ganun yung sinati pala biro. Oh. Biro lang yun. Oo, ay. Huwag kang tumawa-tawa dyan ha. Walang nakakatawa. Kasi naman, Nay, nagmamaktol kayo para yun lang. Paano naman? Malibasa. Hindi kayo concerned sa damdamin ko. Anak, mabuti pa. Ikaw na maganda ng hapunan nating lahat. Palipasin muna natin ang init ng ulo nitong nanay nyo. Sige po. Madalas ka palang mapagkamalayayan ng mga anak mo pagkasama mo sila. Oo, pasita. Kaya madalas din napipikon ako eh. Nito mang minsan, napagkamalan ba naman akong tita ni Efren? Nako, nakakainis talaga. Ay, talaga pamihira. Sobrang naman yun. Hindi ba matanda na 3 taon mo sa iyo ang asawa mo? Oo. Kaya nga inis na inis ako doon sa kaibigan. Makeup lang naman yung nagpapaganda sa kanya eh. Bango naman. Kasi naman, Zoila, dapat mag-ayos ka rin. Bumili ng magandang damit, sapatos, bag, mag-makeup. Lahat yun nakakatulong para magmukha pa rin tayong maganda kahit nagkakaedad na. Bihira lang naman ako ng mamasyal eh. Nag-aasikaso lang ako ng mga anak at asawa ko. Opo, Diyos ko. Kahit na dapat kung maayos sila, pag namamasyal kayo, ganun ka rin. Ay, sayang naman kasi yung perang ibibili ko doon sa mga bagay na hindi ko naman gaanong magagamit. Bakit yung maninayang? Basta. Hindi ka naman bibili ng marami. Mag-ayos ka. Hala, sige ka. Mamaya, palitan ka ni Efren. Ha? Ano? Ay, no. Ay, ang daming pangyayaring ganyan, Zoila. Kung kailan ang tagal ng kasal, saka pa nagkahiwalay. Bakit ka gagabihin, Efren? May pupuntahan kaming meeting ni boss. Kaya mauna na kayong kumain ng mga bata. Hindi ka na dito maghahapon na. Oo. Sabihin mo na lang sa kanila. Sige. Mag-ingat ka sa pag-uwi mo, ha? Bye. Ay. Gagabihin si Efren. Naku, naalala ko tuloy yung sinabi ni Pasita. Mag-ayos daw ako para hindi palitan ng asawa ko. Kinakabahan ako Paano nga kung mangyari yung sinabi niya?
Oh, Kuya Nerio, sige lang. Kumain ka lang dyan. Alam mo, masarap ng niluto mong kaldereta, Zoila. Kaso, hindi ko alam kung talagang gusto mo kong pakainin. O bakit? Oo naman. Eh, paano? Mula na dumating ako kanina, nakasimangot ka na. Ang tamlay mo pa. Nainis lang ako. Kanino? At bakit? Doon sa classmate ni Chloe. Oh, So, kung ba namang dumating dito kanina? Ang sabi sa akin magandang umaga po, Lola. Wala, kakainis talaga. kaya naman palang init ng ulo mo. Talaga. Pinagkamalang kang lola ng classmate ng pamangkin ko. Kuya, mukha na ba talaga akong matanda? Eh, ba't naman kasi pinababayaan mo ang sarili mo? Dapat, kahit nag-aasikaso ka ng pamilya mo, hindi mo rin pababayaan ang sarili mo. Tignan mo yung ipag mo. Mas matanda siya sa'yo, pero dahil palayos, mukha siyang mas bata sa'yo. Kuya naman Oh, kapatid mo ko at nagmamalasakit sa'yo. Kaya ko ito sinasabi. Mahal, mukhang napagod ka na gusto Oo, kasi naman ang dami kong nilaban. Eh, mabuti na lang, mayroon tayong washing machine. Kaya habang nakasalang yung mga labada, yung mga maruruming damit, ayun, nakapaglinis na rin ako ng bahay. Pagkatapos nagluto ka na rin para sa amin. O, syempre. Di naman kayo kumakain ng luto na nabibili dyan sa labas. Oo naman. Siya nga pala, bukas, sasama ko si paring Artema doon sa Gumaka. Ha? Anong gagawin niya doon? May problema na siyang aasikasuhin Nahiya naman akong tumanggi, kaya sasamahan ko na, ha? Hindi gagabihin na kayo ng uwi. Hindi, sabi niya, sa makalawa na kami makakauwi. Kalahating tama at kalahating mali pa lang sinabi mo kay Maring Zoila. Talaga naman kasama kita sa kabanatuan, di ba, Artem? Oo na. Pero wala naman akong problemang aasikasuhin sa probinsya namin Kundi ikaw ang may kukunin doon. Ayoko nga malaman ni Zoila yon. Surprise ko yun sa kanya. Bilib talaga ako sa pagmamahal mo sa kumari ko. Kahit nagbago na ang itsura niya ngayon, hindi naman nagbago ang pagmamahal mo. Pwede namang ibalik ang itsura kung gusto niya. Kailangan lang bigyan siya ng panahon para asikasuhin ang sarili niya. At iyon ang ibibigay mo. Ganun ba? Zoila, malamang may babae nga siyang pupuntahan. Pasita naman. Huwag ka magsalita ng ganyan. Huwag ka uyak yan. Mapakatotoo lang ako. Pasita. Kasi naman, pinababayaan mo ang sarili mo. Tumaba ka ng gusto. Hindi ka makapagpulbo man lang. O kaya pabango. Pero kapag napatunayan ko na totoo ngang may babae siya, kakalbuhin ko talaga yun. Bago mo gawin yun, magpa-makeover ka muna nang hindi ka naman mapahiya sa itsura ng babae ng asawa mo. Halika na. Samahan kita. At saka nagpakulay din ako ng buhok, Chloe. Oo nga, no? Pati kilay niya nag-iba, Ganda.
Bumata kayo, Nay. Talaga? Oo. Eh, tama pala yung sabi ni Pasita. Hindi lang ako nag-aayos, kaya napagkakamalan akong matanda. Ah, si Aling Pasita po ba nagsama sa inyo sa beauty parlor? Oo. Nagpamaniped nga rin ako eh. Ayun, manicure pedicure yun ha. At meron din akong biniling ilang damit. Diba? Sexy. Okay yan, Nay, ah. Ganda. Sana lagi kayong ganyan. Ay, teka. Ano po bang okasyon at nag-ayos kayo ng gusto? Wala. May mga haharapin lang ako. Ho? Haharapin? Sino po? Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Ipagpatuloy natin ang pakikinig sa kasaysayang tanto sa araw na ito. Sa kanyang panahon. Tingnan mo, Soyla. Lahat ng mga kaibigan natin nakakita sa'yo, nagandahan sa'yo ngayon. Oo nga. Pati nga yung mga anak ko, nagandahan sa akin. At saka ang ganda rin at pagkaka-makeup mo. Talaga? Oh, di ngayon, nagmukha ka sophisticated. Pwede mo nang harapin ang babae ni Efren. Pero, saan natin makikita yun? Bago natin isipin yun, dilibre mo muna ako. Pakainin mo muna ako, kaya yata utak ng pagganda mo. Ano, Belen? Nabusog ka ba sa kinain natin? Ay, opo, Kuya Efren. Salamat po. Nagutom na rin kasi ako kaya naisip kong kumain muna tayo dito. Ang aga pa kasi nang malis tayo sa Gumaka. Efren! Uy, Zoila! Ikaw ba yan? Ako nga! Walang niyak, ha? Kunwari ka pa. Kasama mo sa Gumaka si Paring Artem? Yung pala, babae mo ang kasama mo? Ano? Ay. Nagkakamali ka. Ano nagkakamali? Ay, oo nga ho. Hindi po ako babae ni Kuya, Sama ma. ka. Sinungaling ka, babae ka! Zoila, hindi mo siya dapat sinampal. At pinagtatanggol mo pa ang babae mo? Hindi siya babae. Katulong natin siya. Kinuha namin ni Paring Artem sa probinsya. Efren, patawarin mo na ako. Naaawa ako sa bago nating katulong. At ang ginawa mo, ipinahiya mo kami sa mga tao. Kasi akala ko, pinagpalit mo na ako. Dahil nga hindi na ako maganda at mukhang bata. Bakit mo ba naisip na may babae ko? Ano? Sabi ni Pasita. Zoila, makinig ka. Hindi nagbabagong pagmamahal ko sa'yo. Kahit pa iba ng itsura mo ngayon. Patawad, Efren. Higit na mahalaga sa akin ang mga katangian mo. Isa pa pareho lang tayong tumatanda na. Kaya hindi ka dapat na ma-insecure. Lahat ng tao ay nagbabago ang itsura. Lumilipas ang katisigan at kagandahan. Ngunit ang dapat ikarangal ay ang kabutihan at ang panloob na katangian. Sabagat ito ang maghahatid sa kaligayahan sa kanyang panahon.
ganap, Phil Cruz, Genevieve de la Cruz, Leonel Benjamin, Susan Robles, Bobby Cruz, at si Rosana Villegas bilang Zoila. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Mong Muyar. Musical Scoring, Buboy Sanonga. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Robert Bobby Cruz. Sa kanyang panahon.